Kaibigan, sa oras na ito, narito naman tayo upang pag-aralan ang mga ginintuang salita ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat. Dalangin namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamagitan ng biyaya ng ating Diyos. Purihin siya sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na gabay, biyaya at katotohanan na ating pinapag-aralan linggo-linggo. Lalo tayong lumalakas, kaibigan, sa pananampalataya sapagkat ito'y patuloy na naghahanda sa atin ng maligayang buhay dito sa lupa, lalo-lalo na sa langit na bayan. Huwag kang bibitaw sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita at subaybayan mo lagi ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa magitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin sa buong kapatiran ng Olongapo Church. Kailan lang tayo nanggaling dyan? Metro Lucena District, Candelaria, Quezon, Albay, Bangged, Abra, sa may Maria Aurora, may Imus, Palayan City, Bungabon, sa may Kapatalan Church, sa may El Nido, North Taguig, Padre Burgos at Matilbog, Leyte, Marinduque, sa may Rome, South Caloocan District, Nueva Vizcaya, Tacloban, Matukay, sa may Mango, Malubad, Silang, sa may Alcala, Pangasinan, sa may Almeda Occidental, Mindoro, Ginyangan, Quezon, Mulawin, Tanza, sa may Jeddah, sa may Abu Dhabi, Italy, Saipan, USA, Madrid, at marami pang iba. Ganon din sa may Massage Therapist Albay Association, mga kapatiran na mga Tranquilio family. At lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, saan ka man naroon. Kaawaan nawa ang ating Panginoong Diyos ang sumasa iyo. Maraming salamat sa mga nagsusulat sa mga comment section. At doon namin nakikita na patuloy kayong lumalakas sa pananampalataya. At ganon din nagbabahagi kayo o nagsishare kayo sa mga kaibigan sa ating programang ito, at dinadalangin namin na patuloy kayong basbasan ng Panginoong Diyos at palakasin sa pananampalataya. Ang ating makasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoon. Unang-una dito ay si Pastor Joel Abonales Jr. Siya po ay nakikita ninyo sa kanyang YouTube program, sa programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Ray. At muli ako po ay natutuwa na maging kabahagi ng atin pong paglago sa pag-aaral ng salita ng Diyos, particular sa atin pong Sabbath School lesson dito po sa oras ng pag-aaral. Binabati ko po kayo sa oras nito, ganun din sa mga nanonood po sa atin, sa mga na-encounter ko, mga nagpapabati po sa atin, mga nakasalubong ko, ay nais ko pong silang banggitin dito sa ating pong programa. Una-una si Engineer Ton Lucenas na nandyan po sa Parañaque Church. Yan. At ganoon din yung kanyang mga commercial, mga aiders. Maligayang panonood po sa inyo. Ganoon din si Brother Jimmy Mayores na nandyan po sa Las Piñas na palaging nanonood ng ating pong programa. Si Brother Stephen Cometa at ng kanya pong family dyan po sa may Signal Church sa Taguig, dyan. Magandang oras po ng pag-aaral po sa inyo. Ganon din si Vince Posadas and family, at ganon din si Vince Ramisu at si Michael Villamor na palaging nanonood po sa atin. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay ang ating buting kaibigan, si Pastor Jerry Stabilio. Siya po ang ating direktor ng stewardship dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nais ko rin batiin, Pastor Ray, ang ating mga kaibigan na nanonood, nagpapabati rin po sila. Si Desiree Flores at si Elder Monching Canosa, na sila po ay taga-Haen, Campugo, Nueva Ecija. Ako po'y galing doon at pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay at sa mga kapatiran natin dyan sa Haen Poblasyon at sa Campugo. Ganon din po ang Anda family dyan po sa Marilao, Bulacan at sa Fort Bonifacio, Makati. Dyan po sa Pabak sa ating church dyan. Kayo po ay pagpalain ng Diyos sa inyong pagsubaybay at sana marami kayong napapakinabangan sa ating pag-aaral. Ganon din po ang pamilya po ni Architect Ariel at ni Ate Agnes Austria at ang kanilang buong pamilya diyan po sa Angeles, Pampanga.
Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa pag-aaral ng ating leksyon sa quarter na ito. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal, na binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan. Narito ang iyong mga lingkod at mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Nawa po ang karunungan ng langit, ang ministeryo ng Banal na Espiritu, ang siya naming madama, at magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa iyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin at patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating temang pinapag-aralan patuloy ngayong trimestre mula Enero pa hanggang Marso ay ang pamagat na mga awit. At dito natin natatagpuan at pinapag-aralan ang tagpuan ng Diyos sa puso at sa puso ng bawat isa. Mapapag-aralan natin ang awit na ito ay punong-puno ng pagpapahayag ng mga panalangin, kagalakan, mga daing, papuri at mga awit na pagtitiwala at may pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos na kailanman hindi siya nagpapabaya sa ating buhay. Kaya ang ating pangsampung paksa na papag-aralan natin ngayong linggo ay may pamagat na mga aral ng nakaraan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa awit 78, 3 and 4. Mga bagay na aming narinig at nalaman na sinabi ng aming mga magulang. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Noong nakarang linggo ay pinag-aralan natin ang pinakamahalagang paksa sa lahat ng banal na kasulatan. Ito ay ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang pinakasentro at pinag-uusapan para maunawaan ang diwa ng Biblia. Siya ang itinataas at hula ng mga awit. Siya ang ating pastol, anak ni David, makalangit at walang hanggang pari, hukom at Mesyas. Kaya ngayong linggo naman ay pag-aaralan natin ang banal na kasulatan na punong-puno ng katibayan, patutuo, ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos na siya ang kumikilos ng mga kasaysayan ng tao mula pa sa simula ng paglalang at sa kasalukuyan ay sa ating mga kinabukasan. Tatalakayan natin ngayong linggo ang 3 punto na ito'y magbibigay ng kabuuan ng ating leksyon. Ang una dito ay the Psalter is accurate in telling the past history. Ang pangalawa dito ay the Psalter is accurate in telling God's involvement in the past. Ang pangatlo ay the Psalter is accurate in telling God's character in the past. Ang unang punto ay tatalakayan natin na pangungunahan ni Pastor Joel. Ang unang punto, the Psalter is accurate in telling the past history. Pastor Joel. Napakabuti ng Panginoon, Pastor, kasi maging sa pag-aaral natin ng aklat ng awit, tinuturuan tayo na alalahanin yung mga nangyari noong nakalipas. Tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng maraming reflection sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang isa sa problema ng mga tao ngayon ay mabilis makalimot. May mga bagay na nangyari sa nakalipas, nakalimutan nila, pero kaya dito nagkakaroon ng parang nawawalan sila ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. Pero dito, kahanga-hanga kasi ang aklat ng mga awit nagtuturo ng history. So, if you wanna know more about history, ang aklat ng mga awit pala ay nagtuturo. Hindi lang ang ilang mga tala sa Biblia, maging aklat ng mga awit. Awit ito ng mga pagtatagumpay, hindi lang ito about awit ng suffering. This is not just about history ng mga nangyari sa bayang Israel, kundi
inaawit din nito yung mga pagtatagumpay. So dito sa unang point natin, Pastor, yung inano natin kasi yung word ng accurate, yung involvement. Meron kasi tayong tinatawag na may mga paniniwala yung sanlibutan natin ngayon na merong Diyos na naglikha. Pero itong Diyos na ito, after niya na naglikha, iniwan niya yung kanyang nilikha. So meaning, hindi involved ang Diyos na naglikha na to sa kanya mga nilikha. So after niya maglikha, ay iniwan niya na lang basta-basta. May ganong paniniwala sa sanlibutan natin. Pero tayo, as mga naniniwala sa creation, naniniwala sa pagmamahal ng Diyos, hindi ito ang pananaw ng Biblia. Naniniwala tayo ang Biblia ay nagtuturo na hindi nangiiwan ang Diyos. So, ang aklat ng mga awit o yung Psalter ay accurate, consistent na nagtuturo na ang Diyos, accurate na mayroon nangyari sa nakalipas. Marami mga nagtuturo din ng Biblia, Pastor, na hindi sila naniniwala sa mga story sa Biblia, yung mga narrative dyan, story ni Jonah, yung mga nangyari. Dinidebunk yan na marami mga nag-aaral sa Biblia. And since pinag-aaralan kasi natin yung style of prose ng aklat ng mga awit, kumbaga sa writing ng sanlibutan ngayon, hindi nila kino-consider yung tinatawag na yung poetry or yung prose sa serious writing. Kumbaga ano yan, informal siya. Hindi siya sinasama. Pero dito, Pastor, tataka kayo itong style ng writing ng ganito sa Book of Psalm, kino-consider siya as tawag dito, serious writing, na talaga malalaman natin yung gawa ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ng mga awit. So, pag ito mga kapatid, pag naniwala tayo na ang Diyos ay involved sa nakayari sa nakalipas, lalo magkakaroon tayo ng confidence na control ng Diyos yung buhay natin. Pero kung ang thinking natin, ang Diyos naglikha, walang pakialam, so anong direction ng life natin? Anong mangyayari sa life natin? So dito, bago natin banggitin, magbasa tayo ng ilang mga talata na turo o mga aklat ng mga pagtatagumpay sa nangyari sa nakalipas sa aklat ng awit. Gusto mo nang paumpisahan itong sulat ni Ellen G. White sa Education, page 173. Maganda siguro, Pastor, pabasa po natin itong sabi ni Ellen White sa Education, page 173. Behold, behind, above, and through all the play and counterplay of human interest and power and passions, the agencies of the all-merciful One, silently, patiently, working out the counsels of His own will. Diba? So, working out, silently, patiently. So, maring may mga thinking tayo na, kinalimutan na ako ng Diyos, para as if God, wala siyang pakialam sa akin. Pero dito, He's working out His will. So, saan makikita din natin ito sa Kanyang ginawa doon sa nakalipas. So, gumagalaw ang Diyos, involved ang Diyos sa nakalipas. Kaya mapapansin ninyo, remove yung tinatawag natin na yung historicity ng scripture. Tanggalin natin yan. Huwag natin lahat paniwalaan yun ng nangyari sa nakalipas. Ano magiging direction ng religious experience natin? Wala siyang meaning, walang impact yung paglilingkod natin ngayon. Naalala ko one time, Pastor, mag-report ako doon sa class nung college ako. Hindi ko malilimutan yung teacher ko na yun. Sabi niya, alam mo, sayang yung report mo eh. Sabi ko, bakit po? Kasi parang ang kumain ng mani, balat lang yung kinain mo. Hindi mo kinain yung mismong laman. So parang balat lang yung laman, yung ni-report mo. So parang ganun sa atin, Pastor. Yung experience natin parang balat lang na mali. Mani, parang yung aking parang illustration sa ganun. Kasi parang hangin lang yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos kung hindi natin paniniwalaan yung Kanyang ginawa sa nakalipas. And also, yung events na ito narrated as poetry, approach ito sa aklat ng mga awit. Ano siya tawag dito? Hindi philosophical approach. Sa pinag-aralan naman natin yun na nakalipas sa aklat ng awit na hindi tinatanong ng author ng awit, hindi siya nag-explore sa philosophical ideas. Ang ine-explore niya yung idea, yung pananaw ng Diyos sa buhay nila. So tingnan natin dito, Pastor, ilan sa mga highlights. Tingnan natin itong attention na to. Ano yung mga binabanggit ng aklat ng mga awit na nangyari sa nakalipas na dapat nating tandaan? Unahin natin, Pastor, mula sa mga awit 80. Ang talata ay 8 hanggang 11. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo ito. Inihanda mo ang lupa para doon. Ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ng lupain. Ang mga bundok ay natakpan ng lihim niyon, ang malalaking sedro at ang mga sanga nito. Ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat ay umabot at ang kanyang mga supling hanggang sa ilog. Pastor, patungkol ito sa Exodus, doon sa Kwan, di ba? Sa verse 8, papansin natin,
Nagdala siya ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto, pinalayas ang mga bansa. Parang dito, parang nakikita natin dito, nakipaglaban ang Diyos sa kanyang mga anak dito sa Exodus. Deliverance po ito, Pastor, ang tinuturo dito sa aklat ng Song of Deliverance to. Okay, sa time na ito. Buksan naman natin, Pastor, sa 135 or 135 verse 8 to 12. Siya ang bumatay sa mga panganay sa Ehipto, sa hayop at sa tao. Siya, o Ehipto, sa iyong kalagitnaan ay nagsugo ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod, na siyang sa maraming bansa ay gumapi at pumatay sa mga makapangyarihang hari, kay Sihon na hari ng mga Amorita at kay Og na hari sa Basan at sa lahat ng mga kaharian ng Kanaan, at ibinigay bilang pamana ang kanilang lupain, isang pamana sa kaniyang bayang Israel. Kaya mapapansin mo, Pastor, kahit sobrang layo na ng pagitan ng binuhay ng author na yon, yung buhay na yon, pero na-recall pa rin ang aklat ng mga awit yung nangyari. So nabanggit dyan, mayroong panganay na mga namatay. So nire-recall yun nangyari sa Exodus. Ibig sabihin, itong aklat ng awit, tinitingnan niya na merong something nangyari sa nakalipas na dapat nating bigyang tanaw. Okay? Napaka-importante nung pagbibigay tanaw sa nangyari sa nakalipas kasi nagpapatungkol ito sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito nagpapatungkol sa kapangyarihan ng mga tao na nangyari. So, pansinin niyo, Pastor, once na meron nangyari sa past, nagbibigay ito ng parang assurance sa atin. Ako, for example, may nangyari sa akin sa mga nakalipas na panahon. Iniisip ko kung paano ako nagtagumpay sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Pag nire-recall ko siya, nagbibigay siya sa akin ng assurance na kung ang Diyos nga naging mabuti sa nung mga time na to, na hindi ko siya pinagkakatiwalaan na parang wala akong pakialam sa Kanya, how much more sa time ko ngayon at sa darating na panahon, hindi ba magiging tapat din ang Diyos sa akin? So it's about God's faithfulness. Dito sa Exodus, nire-recall ng aklat ng mga awit na yun nga, gumawa ang Diyos na namatay yung mga firstborn. Yung mga kahit tinaharangan sila ng mga paraon, pero ang Diyos na natiling tapat sa kanila. Dito naman, Pastor, sa 136, kung hanggang maaari, mabasa natin, Pastor, hanggang 22. Siya na sa mga panganay sa Ehipto ay pumaslang sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At mula sa kanila ang Israel ay nilabas sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sa magitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na sa dagat na pula ay humawi sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Amen. At sa gitna nito, ang Israel ay pinaraan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ngunit nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na pumatnubay sa kanyang bayan sa ilang, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na sa mga dakilang hari ay pumatay, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At sa mga bantog na hari ay pumaslang, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Kay Sihon na hari ng mga Amorita, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At kay Og na hari ng Basan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At ang kanyang lupain bilang pamanay ibinigay, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Isang pamana sa Israel na kanyang tauhan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Pansinin niyo, Pastor, dito inuulit yung salitang tapat na pag-ibig. Kada verse, inuulit tapat na pag-ibig. Kahit na naranasan nila yon, hindi nawawala sa isipan ng sumulat na to na napaka-grabe tapat ng Diyos. Kahit na, alam niyo, Pastor, hindi tayo faithful sa Diyos, pero napaka-faithful ng Panginoon sa atin. Ito yung itinuturo ng aklat ng awit na if we look back sa history natin, itinuturo nito na dapat yung buhay natin nakasentro sa tapat sa atin. Bakit natin hindi ilagak yung buhay natin sa tapat sa atin? Tulad ng ating Panginoon, bakit inaawit niya? Diba, sabi dito, nung panahon na palaya sila, mula sa Ehipto sapagkat sa pamamagitan ng kanyang tapat na pag-ibig. So pwede natin awitin din ngayon ito, Pastor. Sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, every suffering,
every pain, every brokenness, pwede nating i-exclaim na tapat ang pag-ibig ng Diyos. Hindi napabago ang Diyos. Ito yung tinuturo ng aklat ng awit na ang Diyos, accurate yung kanyang involvement. May nangyari talaga na ang Diyos hindi nagpabaya. Maring marami nagsabi na, okay, it's just a myth yung crossing the Red Sea. It's just a myth na merong pinati yung dagat at nakatawid. Marami nag-claim na ayun ay hindi pinaniniwalaan. Pero dito, tinuturuan tayo ng aklat ng awit, Pastor, na ito ay nangyari, involved ang Diyos, accurate ito, tinuturo na may involvement ang Diyos sa nakalipas. Sa huling talata, Pastor, may tinuturo din ang New Testament. Na ito tinatawag niya New Exodus, yung nung after na mapalaya, yung mga bihag from Babylon to Judea. So ito yung another Exodus na pagpapakita na involved again ang Diyos. Sa tuwing tayo'y nakakulong, ang kanyang mga anak nakakulong sa bondage, sa mga pag-aalipin, meron palaging gagawin ang Diyos para sa kanyang mga anak. Siguro, Pastor, dito sa unang Korinto, 10:1 hanggang 4. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. O diba? So may Christological element po ito. Yung nangyari doon ay talagang involved talaga ang ating Panginoong Hesus. Hindi matitiis ng Diyos na tayo ay hindi makaranas ng pagpapalaya. So siguro ito sa lesson na pwede nating ma-reflect sa involvement ng Diyos sa nakalipas na maaaring iniisip natin hindi na natin kaya magbago, wala na tayong pag-asa sa Panginoon. Gusto nating bigyang assurance from the words of the Psalter na kung posible nga yung deliverance sa pagkabihag, pag-cross doon sa Red Sea, nakatawid sila, binigyan sila ng Panginoon ng tubig doon sa disyerto, posible rin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya niyang gawin ang lahat ng mga mirakulo para paniwalaan natin, sampalatayanan natin ang kanyang salita. So, therefore, ang aklat ng mga awit, Pastor, ay nagtuturo sa atin na ang Diyos involved sa history at marami tayong pwedeng matutunan tungkol sa tapat na pag-ibig ng Diyos na nangyari sa ating kasaysayan. Amen. Yun, kaibigan, napakasarap damhin at pakinggan na kung ating pinapag-aralan ang mga nakaraan na ginawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay ay tayo'y lumalakas ang pananampalataya na hindi siya nagpapabaya sa mga darating na mga panahon sa ating buhay. Oo, maraming mga pagsubok na ating naranasan sa mga nakaraan. At maraming mga pagsubok na darating sa mga hinaharap. Pero alam ko, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Kagaya ng mga nakaraan na kinukwento ng mga awit. Ang mga nanampalataya sa mga nauna sa atin ay pinatutuhanan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Na noong kanyang nilikha ang ating mundo, tayo'y kanyang nilikha. Hindi niya tayo iniwanan, kundi siya pa rin ay bahagyang nananatiling involved sa ating buhay. Amen. Nga lang, ikwento natin ang mga nakaraan para sa mga bata, mga nananampalataya, mga baguhan sa pananampalataya, at sa ating mga kapwa pananampalataya na ang Diyos ay mabait sa atin. Amen. Kaya tayo mabait din sa Kanya, Pastor Jerry? Magandang maisip talaga na malaman mo talaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasaysayan mula nakasulat sa Biblia, buhat pa noong araw, yung makita mo na ang Diyos ay kasangkot talaga siya. Amen. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya iniiwan kahit na sino sa kanyang mga anak. Napakasarap isipin na mayroong ganitong mababasa tayo na talagang kitang-kita natin ang Diyos ay gumagawa sa kasaysayan ng buhay ng tao. Kaya accurate, tama ito. Accurate, ibig sabihin, wasto, tumpak, tama. Hindi nagkakamali. Hindi nagkakamali ang mga involvement ng Panginoon Diyos sa mga nakaraan. Kaya magandang unang punto ito. Sa pangalawang punto na pag-aralan natin sa mga nakaraan ay papaliwanag sa atin ni Pastor Jerry, the Psalter is accurate in telling God's involvement in the past. Yes, napakaganda po. Napakaganda nitong second point. Salamat Pastor Joel na idiniin po niya na ang mga awit o ang gumawa ng mga awit ay tumpak o hindi nagkakamali sa pagsasabi po ng nakaraan o ng kasaysayan sa nakaraan. Ang mga awit ay tumpak din po sa pagsasabi ng
pagkakasangkot ng Diyos sa nakaraan. Mm. Ayan Amen. po yung pangalawa nating point ngayon sa pag-aaral natin. Ang mga pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ay nag-aalok sa atin ng isa pang mahalagang aral. Gaya po Oo. ng sinasabi ng mga awit sa mga awit 78, ang talata po ay 2 hanggang 4. Ito po yung pinagmula ng ating key text ngayon pong linggong ito ng ating pag-aaral. Mga awit 78, 2 hanggang 4 ay nag-aalok po sa atin ng isa pang mahalagang aral na gaya ng sinabi po dito ng mga awit. Pakibasa nga, Pastor Ray. Aking bubuksan ang aking bibig sa isang talinhaga. Ako'y magsasalita ng malalabong pananalita mula pa noong una. Mga bagay na aming narinig at nalaman na sinabi sa amin ng aming mga magulang. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi naming ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Ang ganda. No po? So, sinasabi po dito, yung pong, ito pong verse 2, ito po yung binasa natin sa nakaraan na si Jesus Christ ay inilalarawan na pagdating ng anak ng Diyos na Misayas ay magsasabi po ng mga talinghaga. No? So ito ho yung ating pinag-aralan sa nakaraan na ito pong talinghagang ito na binabanggit po ng mga awit ay talinghaga po ng kasaysayan. Ibig sabihin na hindi natin ito maiintindihan ng mga salita hanggat di natin ito nakita at sinampalatayan o pinagdaanan. So ito pong mga talinghagang ito, yung parable na sinasabi po dito ng mga awit, ay nakatago yung pong katotohanan ito doon sa mga kasaysayan, nakasangkot ang Panginoon sa pinagdaanan ng kanyang bayan. Kaya nga po ang Salmo 78 ay isa rin pong historical na awit o salmo sa kasaysayan ng kaligtasan. So yan po ay nandiyan sa ating lesson, sa bungad ng ating lesson ay pinakikilala na ang mga awit po ay merong mga tinatawag na historical o salmo sa kasaysayan ng kaligtasan. Ipinakita sa awit na ito ang katapatan ng Diyos sa kanyang masuwaying bayan at hindi tapat na piniling bayan sa tipanan nila sa Diyos. Ngayon po ay mababasa natin sa versikulo 36 hanggang 39 ng salmong ito ng 78 kung papaanong hindi naging tapat ang bayan ng Diyos sa kanilang tipanan, subalit ang Diyos ay naging tapat sa kanila. Pakibasa nga natin yung 3 talatang iyan, Pastor Ray. Ngunit kanilang tinuyat siya ng bibig nila. Nagsinungaling sila sa kanya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, sapagkat ang puso nila ay hindi tapat sa kanya, ni naging tapat man sila sa tipan niya. Gayon man siya, palibhasa'y mahabagin, pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot. Kanyang naalala na sila'y laman lamang. Isang dumaraang hangin ang hindi na muling babalik. Yan. So, yan po ang katangian ng Diyos at ang katangian ng kanyang bayan. Sa salmong ito ng 78 ay pinakikita sa kasaysayan na talagang hindi tapat ang bayan ng Diyos. Subalit, tiyak na tapat ang Diyos sa kanila na hindi nagmamaliw ang kanyang awa at habag. So, pinapakita po sa salmong ito ng 78 na tiyak o accurate ang manunulat ng awit sa kasaysayan at ang Diyos ay gumagawa sa lahat po ng panahon. Isinasalaysay ng manunulat ng awit ang 3 yugto ng kasaysayan, kagaya rin po ng pinag-aralan natin sa unang punto na isinasalaysay po doon yung mga yugto, yung mga pinagdaanan po ng bayan ng Diyos ng Israel sa kasaysayan. Ang unang yugto po nito ay yung pong sa verse 9 to 54, ang panahon po ng Exodo, na binasa na rin po natin kanina sa ibang chapter. At ang pangalawang yugto po nito ay ang paninirahan sa Kanaan. Nababasa po natin sa talatang 55 hanggang 64. At ang pangatlong yugto po ng kasaysayan dito sa nakasulat sa 78 ay at yung pong panahon ni David, ni Haring David, na yan may babasa natin sa 65 hanggang sa pagtatapos ng 65 hanggang pagtatapos ng 72 o 72. Sa sinaunang Israel, tinuruan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbigkas sa kanila ng mga aksyon ng Diyos ng kanilang mga ninuno. So, nandun po palagi yung pagtuturo na papaanong kumikilos ang Diyos sa kanilang kasaysayan. So, sa bawat panahon po,
ang utos ay ibinibigay sa mga magulang na ulit-ulitin sa kanilang mga anak ang mga ginawang pagliligtas ng Amen. Diyos. Amen. Ang pagpatay sa mga panganay na anak ng Ehipsyo, na mababasa po natin sa Exodus 13, Kapitulo 13, 14 hanggang 16. Yan po yung kasaysayan noon. Ang mga himala ng Exodo, na mababasa po natin sa Deuteronomio 6, Kapitulo 6, talata pong 20 hanggang 25. At ang mga pagtawid po nila sa ilog ng Jordan, mababasa po natin sa Josue 4, 20 hanggang 24. Ito po yung mga kasaysayan na pinatnubayan sila ng Diyos. Nandun palagi ang Diyos sa kanilang buhay. So ang ganito pong pagbigkas ay nagsasangkot ng higit pa sa simpleng pagsasaulo ng mga statements o mga law o batas. Sa halip, implicit sa form na ito ng edukasyon ay ang idea ng isang malakas na pagkaunawa sa kasaysayan, ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang pananampalataya ng kanilang mga magulang sa susunod nilang mga henerasyon. So kaya dapat po palaging inuulit-ulit po yung kasaysayan sapagkat ito po ay isang form ng education na pagtuturong ang Diyos ay kasama nila at hindi sila pababayaan. So may intentionality po sa mga utos na ito na turuan ang ating mga anak. Sama po sa pagtuturo sa mga anak ay balikan ang mga nakaraan, ang pagliligtas ng Diyos. So dapat nating itong ituro ang mga kaganapan sa kasaysayan ng kaligtasan sa ating mga anak sa marami pang iba't ibang paraan at kawili-wili hanggat maaari po ito'y ating ulit-ulitin. Binabalaan tayo ng kasulatan at ng mga patutuo ni Jesus na ginagawa ng kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang linlangin ang mga isip, lalo na ang mga scholar, at upang tanggihan nila ang pagiging makasaysayan ng kasulatan. Hindi lang po ito basta isang kwento lang. So, kung makukumbinsi po tayo ni Satanas na ang Biblia ay mga parang simpleng kwento lamang, maraming mananampalataya ang mahihila sa kawalan ng paniniwala at bilang likas o default natin ay ililihis tayo sa lahat ng kasiyahan ng mundong ito. So, ibig sabihin mga minamahal, kinakailangan natin tanggapin na higit pa po ito sa mga tale, yung mga story dito sa Bible, kundi ito po ay mga footprints ng pagliligtas ng Diyos, mga kasaysayang nagbibigay ng patunay na kasama natin ang Diyos. He is involved in our history. Amen. Sa pagbuo ng kasaysayan ng buhay natin, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Amen. So madalas po na sinasabi sa atin yung kasabihan na Pastor Joel at Pastor Ray, na the people who forget their past are condemned to repeat it. Ang ibig sabihin po, ang mga taong nakakalimutan ang kanilang nakaraan ay maaaring ulit-ulitin ang nakaraan, at ang masakit ito, yung ulit-ulit nilang ginagawa, mali-mali. Kung ano yung mali nilang ginawa, wala silang natutunan sa nakaraan. So yun pa rin ang gagawin. Bakit? Nalimutan natin yung nakaraan. Wala tayong lesson na natutunan. So ibig sabihin po, kinakailangan balikan natin itong lahat. Kaya nga po ang sabi po ng isang sulat po ni Sister White, sa kanyang mga sulat sa Last Day Events, page 72, ang sabi po ng ating propetisa, we have nothing to fear for the future, except we shall forget the way the Lord has led us, and His teaching in our past history. So wala po tayong dapat ikatakot sapagkat pag binalikan natin ang ating nakaraan, sinasabi po ng mga salmo, makikita natin na nandoon ang Diyos sa kabila ng ating mga pagkakamali, tinulungan niya tayo at iniligtas. At patuloy na tayo'y naging mabungang mga Kristiyano. Sa tulong ng Diyos, hindi tayo iniwanan ng Diyos sa kanyang mayamang pag-ibig at habag. So mababasa natin dito na ang mga awit ay tiyak sa kanyang pagsasabi na ang Diyos ay kasangkot sa nakaraan nating kasaysayan ng ating buhay. Ito ho sana ay maging magandang aral sa atin na balikan natin ang nakaraan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ay kwento natin ito sa ating mga anak para sila rin ay makabuo ng matibay na pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yun. Maraming salamat, Pastor Jerry. Ito'y, alam nyo kaibigan, kung nais mong hindi ka masyadong nakakalimot at hindi ka patungo sa sakit na Alzheimer, ay ikukwento yung mga nakaraan na nangyari sa iyo. Kaya yung ating mga magulang, yung magulang ko,
kung nagkukwento na yung mga ginagawa nila, nangyari, yung mga karanasan nila nung nakaraan, nakikinig talaga ako dahil Naka-inspire, ano? habang ikunikwento mo yan, ay nagre-record lagi yan sa isip mo, nare-refresh yan lagi sa isip mo. Kaya tama itong sinasabi ng banal na kasulatan. Itong banal na awit, yung dun sa awit 105 verse 5, sabi dito, alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa ng kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Alalahanin natin ang mga kahangahangang ginawa ng Panginoon Diyos, yung mga involvement na sinasabi ni Pastor sa ating buhay. Yung una naman ay yung pagkukwento. Yung mga nakaraan. Kasaysayan. Tapos, kasaysayan. Ito naman yung involvement ng Panginoon. Talagang, sabi mo kanina, Pastor Joel, ay nung ginawa ng Panginoon ng ating mundo, ay hindi naman bahala na kayo dyan. Hindi. May mga isipang ganun eh. May mga teorya na ganun eh. Philosophical na ganun. Pero ang Panginoon Diyos, nung ginawa niya ang lupa natin, ginawa tayo, ay involved pa siya. Lalo na nung nagkasala tayo. Maganda yung pagkakasabi ng manunulat, ng mga awit dito. Ano ang talagang layunin, bakit kinakailangan natin balikan yung kasaysayan? Ang sabi dito ay sa 78, 7 at 9, o 7 at 8, ang sabing ganoon. Upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos, upang huwag silang maging gaya ng kanilang mga ninuno, isang matigas ang ulo at saling lahi, mapanghimagsik, isang saling lahing ang puso ay di ginawang matuwid, at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. So, ang ibig sabihin ng manunulat ng awit, kaya isinasalaysay namin ito sa inyo para natuto kayong maglagak ng puso ninyo sa Diyos, manampalataya kayo. Tanggapin natin na ang Diyos ay kasama natin, at hindi tayo pababayan. At makaiwas tayo sa paggawa ng mali-maling buhay na mga maling desisyon. Sapagkat nakita na natin yung nakaraan ng maling desisyon. Paghihimagsik ay nagkakaroon ng di magandang bunga sa ating buhay. Lalo na talagang nalalayo tayo sa Panginoon. Amen. Yan. Yung pangatlo, Pastor Joel, ay the Psalter is accurate in telling God's character in the past. Ano yung ibig sabihin nito? Alam mo, Pastor, ini-imagine ko, what if kaya wala tayong knowledge about sa Panginoon? Wala tayong knowledge sa kung ano yung nangyari nung nakalipas. Sabi mo nga kanina, pag nakikinig ka sa mga magulang mo, talagang nakikinig ka talaga eh. Ganon din sana gusto kong express kanina na pag nagkikwento yung mga parents ko, yung pinagdaanan namin, maliliit kami, ganito lang yung ulam namin, ganito yung pinagdaanan namin. Parang lalo nagbibigay sa akin, ako magsisikap ako pagdating ng araw. Sabi ko parang hindi maranasan. Parang nai-inspire ako, instead na mainis, magalit ako sa nangyari sa family ko. Lalo nagbibigay sa akin lakas ng loob, okay, kinakailangan ko magsikap na hindi ko dapat pagdaanan to. Parang ganun din sa aklat na Kaya maraming mga hindi nakarating sa lupang pangako kasi sa katigasan ng ulo. Ito yung tinuturo ng awit na huwag tayong maging kagaya nila. Tinuturo ng history natin na kung ang mga taong ito, matitigas ang ulo nila, hindi nila naranasan yung nais ng Diyos para sa kanila. So ang aklat na awit, tinuturuan tayo na maging faithful tayo sa Diyos. Amen. Kung gusto natin marating ang pinararating ng Diyos, maging faithful tayo sa Kanya. So yung number 3, ito yung character ng Diyos. What if wala tayong, ito yung sinasabi ko na, what if wala tayong alam na ganito yung ating Panginoon? Anong magiging direksyon ng life natin? Wala tayong idea kung gaano kabait ang Diyos. Anong klaseng Diyos itong sinasampalatayaan natin? Anong portrayal ng Diyos sa history? Kaya dito number 1, gusto kong i-point out na ang aklat ng awit is accurate in telling sa character ng Diyos. Ano yung character ng Diyos? Napag-aralan natin ito. Pastor, ito yung kesed. Yung word na kesed, ito yung napaka-rich ng meaning. Ito yung tinatawag na yung merciful ang Diyos. Pastor, balikan natin yung basa sa 78. Balikan natin kung ano itong, bagamat nabasa na kanina, pero maganda ma-reiterate natin anong sinasabi ng Psalter dyan tungkol sa pagiging mahabagin, maunawain ng ating Panginoong Diyos. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Pag sinabi kasi, Pastor, yung kahangahangang ginawa ng Diyos, pag nire-recall, may kinalaman ito sa kahabagan niya. Kasi paano siya gagawa ng kahangahangang mga bagay kung hindi nanatili yung
kanyang kahabagan sa atin, di ba? So, dito din parang yung action ng Diyos sa past. Nagtuturo sa atin mga kapatid, mga kaibigan na merong assurance if God was able to save His people, was able to deliver His people, ibig sabihin sa mga future troubles natin, ganun din ang ipaparanas ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya dito, sa faithfulness ng Diyos, tinuturo din dito, Pastor, basahin din natin, Pastor, sa 80, ang talata ay 7 hanggang 11 at 19. Panunumbalikin mo kami, O Diyos ng mga hukbo. Paliwanagin mo ang iyong mukha upang kami ay maligtas. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo ito. Inihanda mo ang lupa para doon. Ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ang lupain. Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyaon, ang malalaking sedro at ang mga sanga nito. Ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat ay umabot at ang kanyang mga supling hanggang sa ilog. Panunumbalikin mo kami, O Panginoong Diyos ng mga hukbo, paliwanagin mo ang iyong mukha upang kami ay maligtas. So, ang ibig sabihin pala, pag sabihin ng merciful ang Diyos sa history, may kinalaman ito sa restoration. Okay? Kung dati, ganito yung pagkatao, naging masuwayin sila once na nakita nila. Kaya lagi yung prayer ng psalmist, bakit anong ibig sabihin ng paliwanagin mo yung mukha? Para sa tuwing makikita nila ang mukha, pag nakikita nila yung liwanag ng mukha ng Panginoong Yesus, ng Diyos nila, nagkakaroon ng it transforms their lives. So, may transformation. Kagaya sa atin, Pastor, di ba? May prayer dyan sa binabanggit, di ba, yung pagliwanag ng mukha ng Diyos. Ang ibig sabihin niya yung kahit na sobrang sama natin, nawa laging manatiling maliwanag ang mukha ng Diyos sa ating mga buhay para lagi tayong protected sa lahat ng mga troubles. Sa mga awit naman, Pastor, 105, 42 at 43. Tingnan natin kung gaano katapat ang Diyos naman sa kanyang mga tipanan. Sapagkat naalala niya ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod at kanyang inilabas na may kagalakan ang kanyang bayan at ang kanyang hinirang na may pag-aawitan. Sa 44, Pastor, iakit natin sa 44. At ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa at inangkin nila ang paggawa ng mga tao. Pangako ito ng Panginoon sa kanila. So can you imagine na kahit hindi deserve nitong mga taong ito ng bayan ng Diyos na to, yung ibibigay ng Diyos sa kanila, pero yung pangako ng Diyos na nanatili, ibig sabihin faithful ang Diyos. Kaya walang sino man ang pwede may magsabi na, kinalimutan ako ng Diyos, walang pakialam ang Diyos. Pero sa aklat ng awit, dinadirect tayo ang ating atensyon na ang Diyos faithful siya. Ang hindi lang faithful tayong mga tao. Ang Diyos faithful yan nanatili. Kaya ito tinuturuan din tayo, Pastor, na kahit hindi tayo faithful, ang Diyos na nanatiling faithful sa atin. May mga times na dumadaan tayo sa na nililimot natin ang Diyos. Well, ang assurance mula sa aklat ng mga awit, faithful ang Diyos sa atin. Tingnan naman natin dito, Pastor, basahin naman natin sa 136, ang talata ay 21 at 22. At ang kanilang lupain bilang pamanay ibinigay, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Isang pamana sa Israel na kanyang tauhan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. May pinag-uusapan dito yung mana. Habag, yung, alam mo yung, kaya na-inspire ako sa previous discussion natin yung word na kesed. Yung hindi tayo deserve pero kinahabagan tayo ng Diyos. Kung ito nga, Pastor, pinamanahan sila. Tayo na mga modern Christian, may inaabangan tayong pamana ng Diyos. Hindi pa man natin nakikita, hindi pa man natin na-experience, pero we know for sure kung ito binigay ng Diyos sa kanila, yung pamana na to. For sure, ibibigay din ng Diyos ang pangako na to sa atin. I long for that day, Pastor, na yung pangako na yan ng Diyos, matutupad at makuha natin yung pamana na yan. Amen. Kaya ang lagi ko nakikita, wala man akong mga mana mula sa mga magulang ko. Ako rin. Hindi ko alam sa inyo, Pastor. Wala kami mga karamihan sa mga Pastor Jerry, marami yan ang mga kalupaan. Pero ang tinitingnan ko, Pastor, ang Diyos nga, hindi faithful to mga tao. Ang titigas ng mga ulo na to. Pero ibinigay niya pa rin yung kanyang pamana. Ibinigay niya pa rin yung kanyang mga pangako. Ibig sabihin, ang history nagtuturo kung gaano katapat ang Diyos, kung gaano kamahabagin ang ating Panginoong Diyos. So, meron ding invitation dito, Pastor, sa mercy ng Diyos. Pero gusto ko na mag-jump dito sa huling bagay, Pastor, na character ng Diyos, bukod siya ay merciful,
ang Diyos, tinuturo din na ang Diyos ay tapat patas Amen. ang paghatol ng Yun. Diyos. Basahin natin, Pastor, sa 135, ayan, na mga awit. Ang talata ay 14. Sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at mga lingkod niya ay kanyang kahabagan. Di ba? May paghatol ang Diyos, pero sa mga nagtatapat sa Kanya, kahabagan niya. Yung previous lesson natin, Kahabagan pinag-aralan natin yung judgment ay favor sa mga saints. Favor yan sa mga nagtatapat sa Diyos. So, mga kapatid, hindi po bias maghatol ang Diyos. Kung dito sa lupa, medyo tagilid tayo pagdating sa mga ilang mga hustisya, hindi natin nakukuha. Well, itong aklat ng mga awit nagtuturo sa atin na pag ang Diyos sumatol, yan ay tapat, yan ay patas, sapagkat ini-emphasize nito yung deliverance. So, ang awit ay yaman sa pagwiwika or pagsalaysay ng katapatan ng Diyos, yung karakter niya na pagiging merciful, mahabagin, maawain, at sa kanyang pagiging just, tapat ang ating Panginoong Jesus. Siguro basahin natin, Pastor, sa huling talata na isi-share ko po ay sa 135, ang talata ay 8 hanggang 14. Siya ang pumatay sa mga panganay sa Ehipto, sa hayop at sa tao. Siya, o Ehipto, sa iyong kalagitnaan ay nagsugo ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod, na siyang sa maraming bansa ay gumapi at pumatay sa mga makapangyarihang hari. Kay Sihon na hari ng mga Amorita, o kay Og na hari sa Basan, at sa lahat ng mga kaharian ng Kanaan. At ibinigay bilang pamana ang kanilang lupain, isang pamana sa kanyang bayang Israel. Ang iyong pangalan, o Panginoon, ay magpakailanman. Ang iyong alaala, o Panginoon, ay sa lahat ng salinlahi, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at mga lingkod niya ay kanyang kahahabagan. Ayan. So, Pastor, hindi ang judgment na ito hindi lang parang punishment or judgment against Egypt, kundi tinuturo din ito ay resulta or vindication ng mga anak ng Diyos. Diba, nung napalaya sila, vinindicate sila na deserve nila ang freedom, deserve nila ang makalaya doon sa pagpapahirap. So, ganun din sa atin, Pastor, darating ang isang araw, sa future, sa eschatological, na i-vindicate tayo ng Diyos. Na may mga accusation, maging ang character ng Diyos mabivindicate. Marami mga accusation, pero tinuturo dito na ang judgment na ito, hindi siya basta punishment, kundi i-vindicate ang character ng Diyos, i-vindicate tayo na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pag-aralan ng mga ito, sapagkat nakita natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kahanga-hanga sa lahat. Kung siya ay hahatol, ay patas. Ang kanyang karakter ay wala kang maikukubli, wala kang maitatago. So ano pang gagawin mo? Pastor Jerry? Mahabaging Diyos. Mahabagin. Puno ng pag-ibig. Sang ka pa. So kung yan ang pinaglilingkuran nating Diyos, ay wala tayong alalahaning bagay na nagbibigay sa atin ng very stressful na buhay. Amen. Kaya nga't meron tayong pananampalataya sa Kanya. Meron tayong relasyon sa Kanya. Malalim ang ugnayan natin sa Kanya para ito'y kung napakaraming mga pagsubok ay kakayanan natin. Amen. Sa kadahilanang tayo ay mayroong relasyon na hindi siya nagpapabaya, na kahit mga insurmountable na mga pagsubok ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin, kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay magtatagumpay tayo. No? Amen. Jerry. Kaya tayo magtatapos na sa ating aaral ng ating leksyon. Maraming salamat sa tatlong bagay na ang unang punto ay yung wasto o tugma, kung paano natin isalaysay ang mga bagay na nakaraan. Ang pangalawa dito ay sabi dito ay yung accurate o wasto, yung involvement ng Panginoon sa ating buhay na posture. At ang pangatlo dito ay yung karakter ng ating Panginoon Diyos ay wasto, accurate. Kaya wala tayong alalahanin sa mga lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ang panghuling mensahe natin, Pastor? Maraming salamat, Pastor Ray. Dito po ay sa ating pag-aaral, mga minamahal, ay ipinakita po sa kasaysayan ng bayan ng Diyos na walang pangakong ginawa ang Diyos sa kanilang salita ang maiiwang hindi matutupad. Lahat ng sinabi ng Diyos ayon sa kanyang sinabi, pangako, tapat siya. Ang lahat ay matutupad. Kabilang po dito ang
parehong mga banal na pangako ng kasalukuyang individual na pangangalaga at mga pangako sa hinaharap ng ikalawang pagdating ni Kristo. Yan hong lahat ay matutupad. At magpapatatag po ito sa kaharian ng katarungan ng kapayapaan ng Diyos sa bagong lupa. Inaakay tayo ng mga awit na ating piliin ang magtiwala at mabuhay ng tapat sa pag-ibig natin sa Diyos upang malayo tayo sa kasalanan ng pagiging malilimutin sa kasaysayan na balikan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Doon lamang matitiyak na sa pagtingin natin sa kasaysayan, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa ating lahat. Kaya wag po nating kalilimutan, mga kapatid, kung ang Diyos tapat no nakalipas, makakasiguro tayo na magiging tapat siya sa atin. Makikita natin yan sa araw-araw nating karanasan. Kung ang Diyos nagbigay ng pamana, kahabagan at maraming bagay, makikita natin yan araw-araw sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Diyos, kagaya ng inaawit ng aklat ng mga awit. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mahabagin. Kontrol niya ang lahat na nangyayari sa buhay natin, pagkatiwalaan natin siya sapagkat siya ang ating buhay. Amen. Kaya kaibigan, punong-puno ang ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos na inilathala dito sa banal na kasulatan. Wala na tayong ibang direksyon pa sa ating buhay kundi magtiwala sa ating Panginoong Diyos para tayo'y lumago sa ating pananampalataya. May handa ang ating buhay sa malapit na parating ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pagtatapos at hingin natin si Pastor Jerry sa panalangin ay makakarinig tayo ng isang awitin. Ang buhay na tinatahak sa wari mo'y tama, ngunit kung iyong susuriin, landas mo'y madilim, liwanag ay lumalapit, ngunit di mo pansin ang iyong mga gawain, di maililihim. Tunay kabundukan at karagatan ay mapagkukublihan, ngunit sa Diyos ay walang pook na di mahahayag. Ang buhay ba na nilalandas ay ligtas sa kamatayan. Sarili mo'y nalililang kung isipin paghatol ay di darating. Sinisikap mong masumpungan mga kasiyahan, ngunit bakit kadalasang ika'y nagkukulang? May tinig na nagsasabing huwag magpatuloy, landas mo ay nalilihis, kaya nga't magbalik. Tunay kabundukan at karagatan ay mapagkukublihan, ngunit sa Diyos ay walang pook na di mahahayag. Ang buhay ba na
manalangin, mga minamahal. Sa pag-aaral po namin nakilang Diyos ng lesson na ito, nakita namin kung papaanong naging tumpak at walang pagkakamali ang pag-alaala sa kasaysayan ng mga manunulat po ng awit. Panginoon, binuhay po ninyo sa aming puso ngayon sa aming pag-aaral ang lubos na pagtitiwala at paglalagak ng aming pong buhay sa inyo. Tunay po na ang lesson na ito'y nagbibigay sa amin ng pag-asa na sa tuwing titignan namin ang aming kasaysayan, ang kasaysayan ng buhay ng mga taong naisulat sa Biblia, maging ang istorya ng buhay namin sa nakaraan, ng aming pamilya, ng aming buong sambayan. Naroon kayo at hindi nyo kami pinabayaan. Tapat kayo sa inyong pag-ibig, sagana sa inyong awat habag. Kayo ay matuwid sa inyong paghusga. Kayo ang Diyos na sa lahat ng panahon ay puno ng biyaya. Amen. At kami ay iyong inililigtas buhat sa mga masasama. Panginoon, tulungan nyo kami na ang mga salitang ito'y aming mabigkas pa sa aming pong mga henerasyon na darating. Mabigyan sila ng patnubay na magtiwala rin sila sa inyo at gumawa ng ayon sa iyong kalooban sapagkat kayo'y Diyos na hindi magpapabaya sa iyong mga anak. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa pagdinig sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Kaibigan, patuloy akong umaasa na ikaw ay susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, dito sa Hope Channel, North Philippines. Pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos, mahal ka namin, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo.